So, start tayo ulit, no? Kasi yun yung um, module number 1 natin sa midterms. Then, this is our last module for midterms before tayo mag-exam, no? Si ratio, proportion, saka si variation. Actually, sobrang dali lang niya. Concept-concept lang. Ang kailangan nyo lang is mag-analyze ng todo, no? Diyan kasi mahahasa yung inyong analyzation skills. So, first, no, aralin muna natin what is ratio, no? Si ratio, no, is a way to compare two or more quantities of the same kind. So, kunwari, pinagko-compare natin yung boys and girls. So, kunyari, sa klase natin, meron tayong 20 girls, then meron tayong 5 boys. So, 20 is to 5, no? So, ganun, no? For example, dito meron, yung example nga na yun, no? If there are 10 boys and 5 girls in the class, then the ratio of boys to girls is 10 is to 5 or 2 is to 1. So, every dalawang lalaki, On yung video. ano po, Mr. Sige nga. Villar, um, Ano? Villar Ano ko Nia, ang mic ko? Mr. John Lester, Gago. po yung kuan mo. Thank you. Thank you, no. So ang ibig sabihin lang nun, sa every dalawang boys, meron tayong iisang girl doon sa klase, doon sa engineering class natin. Okay lang po yun, Mr. John Lester. And then, ano naman si proportion? So si proportion, siya yung nagpapakita na yung dalawang ratio natin ay equal. For example, yung AB is equal to CD. So, A is to B is equal to C is to D. Ang meaning no, no, yung ratio ng A to B is the same dun sa ratio ng C to D. For example, meron tayo ditong 2 is to 3 and 4 is to 6. Then 2, 3, 4, 6 are in proportion. Bakit? Hindi ko rin alam, Charis. So, ganito yan, no? 2 is to 3 is equal to 4 is to 6, no? Habang iniisip natin, si si 4 over 6 ay magiging, no? Pagka i-divide mo pa siya ng 2, is magiging 2/3 din siya, no? May kwan ba kayo dyan? May mga calcu kayo? Magiging 2/3 din siya, no? So, yung rule ng proportion, so sa rule ng proportion, sa rule ng proportion, in a proportion, A is to B is equal to C is to D, multiply mo yung A multiplied by D, and then B multiplied by C. Yun yung tinatawag natin na cross multiplication rule. So, ibig sabihin, ganito, no? To check, no? Ito na lang, check natin. 2 is to 3 is equal to 4 is to 6. Once na pinag-cross multiply natin yan, 2 multiplied by 6 is 12. Then 4 multiplied by 3 is 12 din. So, ibig sabihin yan, etong equation na to or etong numbers na to ay proportion. Tama? So, yun naman, itong method naman to, na to, ay yung tinatawag natin na multiplication rule. So, i-cross multiply lang natin. Actually, siguro nung high school kayo is narinig nyo na to. Cross multiply lang natin. Ano? So, meron tayong dalawang type yata to. O, dalawang type ng proportion. Actually, mabilis na lang to, mga siguro 15 minutes, pinakamatagal na. So, meron tayo ditong dalawang types ng proportion, no? Konti na lang, konting tiis na lang na nakikinig sa boses ko, no? So, two types of proportion. Number one dyan is si direct proportion. Pag sinabi nating direct proportion, when one quantity increases, ibig sabihin yan, if nag-increase yung etong part na to, wait lang. Etong part na to, pag nag-increase siya, magi-increase din yung iba, no? Yung kasama niya. Parang kayo, no?
pagka nagkaroon ng increase ay parang sa amin, pag nagkaroon ng increase ng sahod namin, magkakaroon din ng increase ng sahod yung iba, no? Yun yung tinatawag nating direct proportion. Or, no? Best example diyan is kapag mas marami tayong oras, mas marami tayong bayad. Tama? Pagka mas marami tayong na-accomplish, pag sa construction naman, no, pagka mas marami tayong na-accomplish within the week, mas marami rin tayong bayad. For example, pag ikaw ay isang construction worker, ikaw ay isang foreman, or ikaw ay isang site engineer, the more na nag-overtime ka, the more na dumadami yung bayad sa'yo kasi nagkakaroon ka ng overtime pay. Yun po yung direct proportion. No? Pag sinabi naman po nating inverse proportion, when kung yung isang quantity ay nag-increase, no, yung iba, the other quantity, no, nagde-decrease siya, no, nababawasan. For example, yung speed saka yung time, no, speed and time. The more na mas mabilis ka, kunyari, yung takbo mo lang is takbong chubby, no? Yung takbong chubby nasa 40 kilometer per hour. And then for example, si Mr. ah, sino ba ang pwede nating example? Si Mr. Dokusin, no? Saka si Mr. Kian, no? Si Mr. Kian, ang kanyang takbo is 40 kilometer per hour lang. Si Mr. Dokusin, ang kanyang takbo ay 60 kilometer per hour. Pero same lang sila ng distance na pinuntahan. Kunyari, 5 kilometers, no? 5 kilometers parehas. So ngayon, mas mabilis yung time covered ni Mr. Kian kaysa kay mas mabilis yung time covered, baliktad. Mas mabagal yung time covered ni Mr. Kian kaysa kay Mr. Dokusin kasi si Mr. Dokusin naghahabol ng klase kasi malilate na. Si Mr. Kian, no, hindi pa siya malilate kasi hindi na siya papasok ng algebra. Tama? Joke lang. Baka naririnig ng parents nyo. Sabihin nyo, ako yung hindi napasok. So next, what is variation? No, last na to guys, no, magkakaroon na tayo ng mga example. Ano si variation, no? Si variation, no, dinidescribe niya yung isang quantity, how it change, no, with respect dun sa isang quantity pa, with respect to another. For example, yung variation is, ano ba best example? Parang yung materyales, di ba? Kunyari, nadagdagan tayo ng yung dati nating quantity sa materyales natin is 100 bags ng semento. Ngayon, yung 100 bags na semento na yon is parang covered niya lang is 50 square meters, sabihin mo na lang. For example lang baka mamaya may katabi kayo dyan na engineer, no? For example lang, para mas madali lang natin maaral yung kanyang concept. Ano? Ah, ngayon, biglang yung 50 square meter mo naging 100 square meter. So, ibig sabihin, nagkakaroon siya ng variation. No? Nagkakaroon siya ng changes. No? Nag-change na yung quantity ng semento, madadagdagan na. So, yun po si variation. In other words, no? Variation means a relationship between two or more quantity that changes together. Parang kayo ng jowa mo. Dati, hindi pa kayo nagde-date, tinatago nyo pa lang, no? Then ngayon, dahil naging legal na kayo, nagkaroon ng changes, legal na kayo both side. Dati sa boyfriend mo lang ikaw sa family ng boyfriend mo lang ikaw legal, ngayon legal na kayo both sides, kaya nagkaroon ng variation, no, with respect to each other. Tama. Nagets ba? Pinaka best example na kasi yun, no.
Next, no? Meron tayong tatlong type ng variation. Meron tayong direct variation, inverse, at saka joint or combined variation. First, no, punta tayo kay direct variation. Pag sinabi nating direct variation, no, when one quantity increases, no, the other also increases in the same ratio. For example, no, why? Uy, uy, sino yung Faith Aryan? Bakit? Faith Aryan, huwag kang magsusulat dyan. I-erase natin. Sino si Faith Aryan? Gabriel. Bad ka ah. Susulatan mo yung kan natin ah. Sorry sir, napindot. Hmm. Ito na. So, sa direct variation, no, pag nag-increase yung isang quantity, kailangan required na mag-increase din yung isang quantity pero in the same ratio, no? Parang nandun lang siya sa range. Kung magkano yung change niya, yun lang din yung change. Kung ilan yung na-change dun sa quantity ng isa, yun lang din yung change doon sa quantity ng isa. So, meron tayo dito, no, bagong kaibigan which is siya si K, stands for constant, no? Constant with a C, baka isipin nyo, constant talaga na literal na K, no? So, hindi po, no? Parang constant siya, no? It's called the constant of variation, no? Lagi niyong tatandaan to kasi from algebra hanggang pumunta kayo ng differential equations, dadalhin niyo po itong K na to, si constant. So, wag niyong kakalimutan ha, ito yung lagi kong pinapaalala sa mga students ko, wag niyo. Di bali nang makalimutan niyo si factoring, wag niyo lang makalimutan si K, yung ating constant. No, for example, no, okay. Si Alberto, so, loko-loko ka talaga, Mr. Bidada. Okay daw, no? K, no? Potassium. So, for example, one example, no? Ng ating direct variation, if meron tayong 5 apple na nagko-cost ng 10 pesos, then yung cost varies directly with the number of apples. Tama naman, di ba? Kung ilan yung apple, kung 5 apple, di kung 10 na yung apple natin, magkakaroon na tayo ng 20 pesos na cost, no? Cost is equal to K multiplied by the number of apples, no? So sa cost natin is 10. So ang ating iisipin dito pag nandito na tayo sa variation, ang lagi nating uunahin na hahanapin is yung unknown, which is yung constant, yung K. So pagka nahanap na natin 'yan, okay na kahit ilang number na apple, kung ilan gaano na karami yung apple nakuha mo, masosolve mo na yan. So, first, sulat muna natin yung formula, which is yung cost is equal to, ano ba yan? Cost is equal to K multiplied by the apples. So, yung cost natin, no, based dito sa ating unang paragraph or sa ating unang sentence is, yung cost ng 5 apple ay 10 pesos. So, susulat lang natin dyan, 10 is equal to K. K is unknown, siya yung hinahanap natin, multiplied by the number of apples. So sa number of apples, hanapin nyo lang naman, di ba 10 pesos yung costing natin? So yung number of apples na worth 10 pesos is 5. So yun lang naman yung sulat natin dyan, 5. So yung ating constant, no, is equal to 2. Tama? So kunwari, ang gusto kong bilhin is 100 apples. So, yung cost ng 100 apples is equal to 2
which is siya yung K, multiplied by the number of apples, 100. So, cost is equal to 200. So, ang mura ng apple nila dito, no? Kasi parang pumapatak ang isang apple is worth 2 pesos. Tama? Sarap. Apple. San Mig apple, Charis. So, ayun po yung ating direct variation. Then, lipat po tayo kay inverse variation. So, sa inverse variation naman, siya naman yung pagka yung isang quantity ay nag-increase, yung isa ay nagdi-decrease para yung product nila ay magiging constant. Tama? So, if y is inversely proportional to x, pagka in-apply na natin yung constant, mapupunta yung k dun sa taas all over x, no? For example, no, example na tayo para matapos na. If workers take 6 days to complete the job, then the number of days varies inversely with number of workers. Tama? Kung ilan yung number of days, nagbabaris. Kung ilan yung araw na makukomplete nila yung job, ibig sabihin lang yan, the more na dumadami yung workers natin, the more na lumiliit yung ating araw. Kung ilan araw natin i-complete. So, ang formula niyan is worker multiplied by kung ilang araw is equal to constant. Or, wait lang, para mas medyo magulo na yan eh. Shortcut ko na pala. So, worker, kung ilan yung number ng worker mo, is equal to, is directly proportional to the constant all over the kung ilang araw natin siya tatapusin. Magiging worker is equal to K all over days. So, ngayon, yung worker daw, no, dun bale dito sa bale dito sa first na situation natin dito, apat na worker daw ay kayang-kayang tumapos ng isang job for 6 days. So, ano si K natin? Is equal to 24. No? Pagka 8 yung worker natin, no? 8, lagay ko na dito, no? Pagka 8 yung worker natin, 8 is equal to, ano yung K natin? 24 divided by K. Ay, days pala. So, ilan si days natin? 24 divided by 8 is 24 divided by 8 is 3 days. So, ngayon, as a contractor or as an engineer, kulang pa. Tama? Kasi kailangan mong i-target yan within the day. Parang dapat isang araw lang. So, ilang worker ang kailangan mo pagka dapat isang araw lang yan? 24
na workers. Tama? 24 na workers para isang araw mo lang matatapos. Kaso nga lang, pag-iisipin mo, yung 24 workers na yon, no, pagka logically thinking, hindi na siya economical. No? Pangit na siya tignan. Sobrang dami, sobrang crowded. Yang mga tao pa man din, pag nakakakita ng maraming kasama, tinatamad. So, hindi siya economical. So, ang ginagawa, naglilimit lang sila doon sa 8 workers, no? So, ibig sabihin lang nun, more workers, fewer days, no? Mas maliit. Pagka mas maraming tao, mas lumiliit yung araw na ginugugol mo sa project. Kaso nga lang, sa pagdating sa engineering management, pagka mas maraming tao, mas nakakatamad, di ba? Kasi sobrang crowded, tapos hindi mo na sila na-check. And then, meron tayo dito no yung combined na tinatawag. Combined or combined or joint variation. So when one quantity varies directly as one and inversely as another. So y is inversely proportional to x all over z. Ibig sabihin nun, y is inversely proportional. So dapat y is inversely proportional to the constant multiplied by the x over z. So the time required to travel the distance varies directly with distance d and inversely with is speed, no? D all over s. So wala na tayong example dyan kasi joint lang naman siya. Parang pinagsama natin yung inverse sa yung direct variation. So thank you guys um for listening. Oh, wait lang. Stop share. Um, ito pala, i-upload ko pa rin siya sa YouTube, no? Para mabalik-balikan nyo, para mag-review-review din kayo, no? Or kung group pick. Wag na, kayo na lang mag-group pick. Oh. Sige, mag-group pick na kayo. Go, guys. Grade reveal. Grade reveal. Wag muna, guys. Pasado yan. Ay, papasa ba kayo? Siyempre naman. Mahirap naman pag bumagsak. Bakit? May mga kwan ba? May mga... Ako na lang hindi nagbibigay ng grade? Ah, ako na lang. Parang medyo mataas naman yung exam. Ay, ganon? Ako na lang talaga? Ay, ganon. Gagi, sorry guys. Next week ko na lang garot i-kwan, ibigay. Loko-loko talaga si... Ano, so, ganun na lang, no? Um, i-upload ko na lang to para kapag ma-review nyo pa, no? Or mabalikan nyo. Bale yung dalawa, yung eto saka yung isa kanina. So, yun lang. Thank you guys. Mag-release ako ng grade next week.